ng umaga. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ng Biyernes. Ikasyam sa buwan ng Pebrero. Sa ngalan po ni Boss Deo Macalma. Pansamantala niyo po mapapakinggan sa Himpapawid sa programang Damdaming Bayan. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. And of course, kasama natin si Sister L. Good morning, Papa Romel, and good morning sa lahat mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong thank God it's Friday. Tama. Asan sila, Kay? Oo nga mukhang ang banggit na sa Naglalaban atin. na naman. Marami raw siyang labahan. Okay. Maghapon daw siya ng plancha. Ngayon maglalaban naman siya. Nauna yung plancha kaysa sa laba? Ano yun? Alam mo, kakalaban ninyo, laging kaya dryer nang napanalunan niyo. Kaya nga speaking of laba-laba, ang sabi ng DOST Pag-asa, ayan, dahil nalalapit na ang panahon ng summer, mas magiging matindi ang tag-init ngayong taon. Yes, at tama ka dyan, dahil nga nararamdaman din yung El Nino. Isa pa yun. Yung El Nino, maraming mga lugar sa ating bansa ang nakararanas ng matinding tagtuyot. Kaya naman asahan din, according to Pag-asa nga, yung mas mainit na Batay panahon. sa forecast, kung hindi magmimintis ang DOST Pag-asa, ang heat index daw ay maaaring pumalo na hanggang sa 40 degrees Celsius. Kaya Biruin naman mo yan? ang ating mga kababayan lalo na yung mga medyo mainitin yung ulo. Oo, baka lalong mag-init. Kaya chill lang po tayo kapag ka mainit Papa Romel, kailangan dyan malamig ang ulo at mas maraming tubig ang kailangan. Kailangan hydrated lagi. Kaya samantalin na natin ang pagkakataon ng ngayong Pebrero hanggat na hindi pa ganoon na katindi ang init. Actually, medyo malamig pa Medyo. Although, nabawasan na talaga. Pero pansin mo dahil nga sa medyo malamig na panahon, yung amihan kasi nararanasan din na nararamdaman natin. Marami ngayon ang may nipon. Nipon niya ay siyempre pagka ganyang sudden change of weather, ayan, kadalasan tumataas ang kaso ng mga nagkakatrangkaso, nagkakasipon. Ayan, nagkakalagnat. Hoy, dito nga lang sa center, 'di ba? May ilan-ilan na may mga ngongo ngayon dahil nga sa weather. Ayan. Kaya ingatan natin ang ating health, lalo na sa ating mga medyo nagkaka-age na At siyempre, pagka ganitong weekend, ayan, ang tanong na naman ng mga kababayan natin, meron bang pagtaas? Meron bang pagbaba? O parehas lang? Ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayun nga kasi 'di ba, pansin mo every Tuesday mayroon tayong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. Minsan oil price rollback, pero kadalasan oil price hike. Kaya nga nitong nakalipas na Martes ay nagkaroon ng rollback. Ang kauna-unahang pagkakataon ngayong 2024 na bumaba ang halaga ng mga produktong petrolyo. Sana naman masundan ito. Oy, sana umaasa tayo na kasi masakit sa bulsa, Papa Romel. Kung iipunin mo, yung umpisa ng Enero, magkano nang itinaas? Hanggang second week ng February. Price hike yung di ba? Kung susumahin mo yung mga itinaas, ay magkano na? Ilan na? More or less siguro mga nasa 5 piso na tama ba? More or less. Oo. Tapos ang iro-rollback centavo. Ibababa lang, minsan kadalasan wala pa 50 centimos. Oo, kaperanggot ano ba yan? Kapag ka nagtaas,
mas malaki. Pero Tama. yung rollback, pakurot-kurot lang talaga Halos yan. hindi mo maramdaman. Pagka tumaas, talagang latay talaga eh. Ramdam na ramdam. Ang pasakit dyan na Papa Romel, ang mahal na nga ng produktong petrolyo, tapos ang traffic. Ay, isa pa yun. Yun na yun, di ba? Ubos na yung gas mo, nandun ka pa rin sa kalsada. Pero wag kang mag-alala, Sister L, sapagkat may niluluto sa Senado at porsigido. Ano yung mga niluluto ang dyan? mga senador na isabatas ang 100 pisong legislated wage increase. Ayon sa ECOP, peligroso ang kanilang termino dyan, Papa Yung Romel. pong binabanggit ni Sister L na ECOP, yung po yung grupo ng mga dambuhalang employer sa bansa. Ang binabanggit nila, just in case na maisabatas nga yung 100 pesos na legislated wage increase na galing sa Senado, baka mamaya sumipa ang inflation. Kumbaga, magiging useless yung Wala rin. igagawad na 100 pesos additional na sweldo sa mga ordinaryong manggagawa. Ang nangyayari nga lang kasi dyan, kapag tataasan mo nga yung sweldo, yung inflation naman sisirit bigla, wala din. Doon lang din mapupunta lahat. Tataas daw ang halaga or bibilis ang pagtaas ng halaga ng mga pangunahing bilihin at maraming mga kumpanya, lalo na yung mga maliliit na negosyo, ang pinangambahan na bumigay. Yung mga small medium scale enterprises dahil hindi nila kakayanin yung 100 pesos na legislated wage hike. Yan yung pinupunto ng presidente ng Employers Confederation of the Philippines o yung ECOP na binabanggit natin kanina, si Sir Sergio Ortiz Luis, di ba? Luis, oo. On the other hand, ang tanong ko naman, ano naman ang gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin na kakarampot or hindi sapat yung sweldo ng mga ordinaryong manggagawa? Siguro mas mainam na mag-meet halfway. Pwede. Di ba? No, pwede. Let's say, kung hindi kaya ng 100 pesos, bakit hindi natin subukan pag-aralan yung, halimbawa, 50 pesos. At nasa ganoon, kahit pa paano, makaagapay din yung mga ordinaryong obrero. Di ba? Ang ano lang kasi, may mga maliliit din kasi tayong negosyante na kumbaga talaga naman nag-i-struggle para kahit pa paano makasurvive yung kanilang negosyo. Sa madalit salita, dapat timbangin din natin. Kung ang magiging kapalit naman, pag-collapse ng mga maliliit na negosyo, sayang din. At hindi magiging advisable yung niluluto dyan sa Senado. Sa kabilang banda naman, wag naman natin hayaan na ganito na lang ang sweldo ng mga ordinaryong manggagawa. Alam naman natin na walang patid ang pagtaas ng halaga ng mga pangunahing bilihin. Unang-una na dyan, siyempre, bigas. Pero meron ako nabasa na mukhang bumaba daw ang retail price. Pero alam mo ba ito yung, actually, speaking of bigas, kausap ko lang kagabi yung kapatid ko sa Iloilo, Papa Romel. Nagtatanong siya, dito ba daw sa Metro Manila, magkano ba daw ang presyo ng bigas? Dahil sobrang mahal daw ng bigas sa Iloilo. Aba, pambihira. Diyan sa May Haro, Iloilo. Sabi ko, dito mahal, pero sa kanila daw mas mahal yung presyo. Alam mo ba, Sister L, minsan talagang napapaisip ako na darating yung panahon na ang isang agricultural country na tulad ng Pilipinas magkakaroon ng problema hindi lamang sa presyo kundi sa supply ng bigas. Sa katunayan hindi ba? Ilang milyong metriko tonelada na naman ng bigas ang inaasahang darating sa bansa ngayong 2024. Kasi tayo ay may importation. Importasyon. Bakit na tayo dumating sa ganitong sitwasyon? Tayo na dati ang nag-export noong mga late 70s. Kung hindi ako magkakamali sa aking pagtaya, nung panahon na meron tayong Masagana 99, during that time tayo ang nagluluwas ng bigas. At yung mga counterpart natin nag-aaral lang sa atin kung paano makapag-harvest ng malaking produksyon ng bigas. Ngayon? Ngayon baliktad na. Tayo ang kumakatok sa ating mga kapitbahay at nakikiusap na tayo naman ang pagbilhan
ng bigas. Ang problema lang natin ngayon, medyo hindi natin na ma-maximize yung ating local farmers na yung tipong may mga bigas naman pala talaga, bibilhin ng mga mapagsamantalang negosyante. Trader, oo. Tatago. Minsan tinatago pa, di ba? Okay. Tapos sasabihin may rice shortage. Tapos biglang importasyon ang ating solusyon. Bakit ganun? Kaya nga eh. Ang sakit naman. Sa harap ng katotohanan, na hindi pa rin talaga makaligtaan ng mga kababayan natin yung pangako ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong panahon ng kampanya na darating ang pagkakataon na ang halaga ng bigas sa Pilipinas ay magiging 20 pesos na lamang bawat kilo. Mahirap yata. Yan ay kumbaga isa sa ginugol ng ating gobyerno na ma-achieve in fairness, talaga. ginagawa lahat ng gobyerno ang paraan para matupad yung itong target na tong 20 pangako. pesos. Pero siyempre, hindi naman pwedeng mangyari yan sa loob ng isang iglap. Hindi ba? Marami tayong dapat i-consider. Totoo ka dyan. At hindi naman po ganun kadali na gawing 20. Kasi Pag sinabing 20, sige, 20. Ang pagkakaunawa kasi, andyan na si Superman. Magiging 20 pesos na ang magiging kilo 20 ng pesos bigas. na, ora-orada, ang halaga ng bigas. Hindi po ganun. Bigyan po natin ng pagkakataon ng administrasyon na patunayan na kahit papaano kung hindi man umabot sa 20 pesos, bumaba man lang sana, kahit siguro hanggang mga 25. Siguro pwede na yan. At pagka sumapit yung ganyang pagkakataon na mangyari na maging 25 o sabihin natin 25 hanggang 30 pesos bawat kilo ang bigas, wag na natin question. Sabi mo 20 pesos. Tapos ngayon 25. Wag naman. Minsan kasi hindi tayo nagiging grateful dun sa mga bagay na ang hirap nun. Ganun talaga tayo diba? mga Pilipino medyo tayo hindi tayo tawag dito, hindi natin nakikita yung mga sitwasyon na beyond our control. Diba? Siyempre, mayroong mga factor yan. Yan po ay lang. Kumbaga, ini-aim, ginugol ng ating gobyerno na maabot, matupad sana, magawa sana. Pero kung talamak naman ng smuggling at kung ano-anong mga kabulastugan sa gobyerno at lalo na pagdating sa sektor ng agrikultura, pagdating sa mga produkto, lalo na yung itong bigas na pangunahing, alam mo naman tayo, hindi tayo mabubuhay nang walang kanin. Walang kanin. Rice pa more. Ayun. Ang sabi ng ibang eksperto, bakit hindi natin gawing alternatibong kanin ang kamote or mais? Tama ka dyan. Pwede rin. Ako, nagdi-dinner ako, mais minsan. Minsan kamote. Tayo mga Pilipino talaga likas sa atin hindi ba? Yun ang staple foods natin Kanin. Kadalasan kahit na ang kanin mo kahit ang ulam mo katiting lang. Basta may kanin. Tapos ang katapat mo isang bandihado ang kanin. Grabe naman. Kapalo na. Grabe isang bandihado. Ganun talaga. Mapait ang katotohanan, Sister El. Pero talagang yun ang nangyayari. Pero lalo na, ito ang sobra-sobrang pagkain ng kanin ay hindi din maganda sa kalusugan. At maaaring pagmulan ng mga karamdaman katulad ng diabetes. Yan, kaya, diba? Mataas na kolesterol. Alam nyo pa, try nyo. Mga once a week lang kayo kumain ng kanin. Kaya naman nagagawa ko nga. Kaya nga kaso doon sa mga kababayan natin na isang kaig at isang tuka. Sa bagay. Tama. Okay na sila sa katiting na ulam. Basta yung kanin nila sapat-sapat na. May mga pamilya nga, isang noodles, isang sachet, tapos sasabawan lang ng marami, lagyan ng dahon ng malunggay. Ulam na yun. Ayun. Isang tuyo, kalaban ang isang gapang na kanin. Ay, may kakilala ko ganyan. Diba? Malakas sa kanin. Isang tuyo, okay na. Teka muna. By the way, dahil nalalapit na ang summer, patok na naman syempre yung mga tourist
destination natin sa Pilipinas. At yung mga mahilig mag-travel, ayan, mga travel, #travel goals. Maghanda-handa na kayo. Ito si Sister L, hinahanda na yung kanyang bathing suit. Kaso kahit ihanda ko, di din ako makakalis. May trabaho. Ganun ba? At kung kayo naman ay nandito lang sa Metro Manila at ayaw nyong lumayo, nandiyan pupunta-punta lang kayo ng Tagaytay. At may good news. Ano yung good news niyan? Sapagkat mas magiging madali na ang pagbiyahe natin patungo sa siyudad ng Tagaytay. Yan ang magandang balita na hatid ng Metro Pacific Tollways South Corporation o Cavitex. Mamaya sa ating pagbabalik, meron tayong mga kausap dito sa ating studio at kung kayo po ay may mga katanungan sa kanila, pwede po kayo mag-comment sa ating YouTube channel na DZRH News Television and of course sa ating pong Facebook page na DZRH News at meron din po tayong text line sa 0919 2622648 Ayan na, nakatingin ako sa'yo, baliktad Sige. Yung mga may katanungan sa Easy Trip, Easy Trip RFID. Ayan, mamaya tatalakayin natin yan. In the meantime, ang oras muna natin ay 24 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kami magbabalik makalipas ang paalalang ito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Balik tayo sa ating programa, ang Damdaming Bayan. Minus muna ang inyong Mayor Deo Macalma. At pansamantala pong inyong napapakinggan sa impapawid, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. At syempre kasama ko ang napakaganda. Aba naman, nagkakabulahan na naman tayo. Sister L. Friday na Friday. Apit. O nga pala, happy weekend sa ating lahat. At tulad nga ng binanggit natin kanina, Sister L, meron tayong guest dito sa ating studio. Ay, nako, siguradong marami magiging interesado. Yes. Si Miss Arlette Capistrano, ang Vice President for Communication and Stakeholder Management Division ng Metro Pacific Tollways South Corporation, mas kilala sa tawag na Cavitex. Ayan, magandang umaga po ma'am at welcome sa programang Damdaming Bayan dito sa DZRH. Magandang umaga sa iyo Romel and sa iyo Sister L. Yes, good morning and happy Friday. Happy Friday. Unang itatanong Miss Arlette, lalo na yung mga madalas bumisita sa Tagaytay City. Kamusta na ang inyong proyekto, yung Cavitex Silang Aguinaldo Interchange? Yes, yan ang good news. Ito ay bukas na at madami na ring nakakagamit. So yung aming forecast na sa 5,000 cars ay ngayon ang gumagamit ngayon a day, 12,000 a day na ngayon, kaya hinihikayat pa namin ang madami pang bisita, lalo na pag weekend. Lalo na papalapit na ang summer. Yes, lalo na papalapit ang summer na gumamit ng Calax. Ayun. So, mas maikli na ang inyong biyahe pagkatapos sa Silang Aguinaldo, 20 minutos na lamang yan hanggang Tagaytay. Travel time, 20 yes. minutes, andun ka na sa Tagaytay City. Yes. Pag nabaybay mo na yung buong Mamplasan hanggang Silang Aguinaldo, 20 minutes na lang. Kasi mabilis na tayo sa expressway So mas nadagdagan pa pala ang mga dumadaan sa Calax sa Silang Aguinaldo Interchange kahit na may bayad na. Kasi nung nakalipas wala pang bayad Marami ang gumagamit. Marami ang nakapagpatunay na mas mabilis ang biyahe patungong Tagaytay City. Nasubukan nila ng libre 2 buwan. Kaya wala namang nagreklamo nung tayo ay pinayagang mag-implement ng toll fee doon sa segment na yon. Total ito ay 17 pesos lamang. Mura lang. Kayang-kaya. Kayang-kaya ng bulsa. Kayang-kaya ng bulsa. Kasi kung halimbawa dadaan ka dun sa nakagawian mong ruta, traffic, mas mainam na doon ka na sa mas mabilis, at least hindi ka gagastos na malaki sa krudo. Yes. So, kung bawing-bawi na doon yung magagastos mo sa gasolina mo.
Magkano nga po pala ang toll sa Cavitex silang interchange? Sa silang interchange, yung buong interchange na yun ay 17 pesos 17 lamang. pesos. Pero ang buong Calax from Mamplasan hanggang Silang ay total of 81 pesos. Yan. Mura Oo. pa rin. Mura pa rin. Oo, mura pa rin. Kasi bigla ko napaisip sa mga dinaanan kong ano. Oo, dahil kumonti lang yung iyong time spent Tama. sa trabaho, sa pagbaybay, no? So, yung iyong gasolina ay well spent. Tama. Hindi ka natatraffic dahil yun ang malakas magpaubos Umubos ng ng gasolina. gasolina. Yes. Sige, Sister At Miss Arlette, nako, ito naman para dun sa ating mga kababayan na hanggang ngayon hindi pa rin nagpapakabit ng kanilang mga RFID sticker. Sa inyo po ba ang pagpapatupad po ba natin, mahigpit po ba tayo, dapat lahat may kabit ng easy trip na pagka dumaan kayo doon, dapat meron na kayong RFID or meron pa rin tayong lane allotted doon po sa mga kababayan natin na until now wala pa rin walang RFID. sticker at gustong magbayad ng cash. Oo, at gustong pumila na mahaba. Oo. So ngayon, konting kwento muna. No? Sige, Dito go sa ahead, Cavitex natin, meron pa tayong mga cash lanes. Ngunit tayo ay nag-upgrade na ng mga sistema at i-inspectionin na yan ni Toll Regulatory Board at sasali na rin yan doon sa dry run ng cashless Ayun. dry run. So ngayon may Cashless na. cashless dry run. Meron yan. Oo, meron na ngayon. So, ang mga may dry run ngayon ay ang Calax, na yun ang Mamplasan hanggang Silang Aguinaldo ngayon. RFID na siya, may dry run. At ang NLEX, meron na rin silang dry run. Pati ECTEX, meron na rin dry run. So, kumbaga, sa ngayon, habang naka-dry run, meron tayong cash lane pa. So, pag dumaan ka sa cash lane, ikaw ay aalokin ng RFID. Hindi ka pa sisitahin. Hindi pa. Aalokin muna. Parang bibigyan muna natin sila ng chance. Pero nakikita nila na paunti na ng paunti Ayun. ang cash lane. Oo. Kasi dry run na nga para masanay na tayong Mga ilang RFID. gano'ng katagal ang dry run natin, Miss Arlette? For now, patuloy pa din yan. Yan ay iniimbestigahan pa din ni TRB bago mag-full implementation. Kung hindi ako nagkakamali, yung kanilang latest press release last week or 2 weeks ago ay they're targeting ng July. Right? This year po. Yes, this year. Oo. Pero, na full. Opo. May consideration po siguro dahil naisip ko lang Miss Arlette tsaka Papa Romel what if galing ako ng probinsya, taga-probinsya Yes. ako at may dala akong sasakyan at wala naman akong RFID, galing doon ako nakatira sa probinsya. Alam mo naman doon, hindi naman uso yung mga siguro meron pa rin tayong cash lane na Meron pa rin yan para mag-install na. Yun nga lang, lalong mas matagal. Hindi siya yung cash lane ngayon na dire-diretso. Dahil ang gagawin ngayon, pag ikaw ay nasa cash lane, automatically, i-installan ka na ng RFID. Malamang gano'n ang Para magiging mandatory process po ito. doon. Magiging mandatory na siya na RFID pagdating ng July. Yun ang target, no? So, pwede pa yung maiurong. Depende sa mga findings ni TRB kung okay na lahat ng ating mga toll plaza na nakakabasa na ng maayos sa RFID. This early, Miss Arlette, obviously patok na patok itong inyong proyekto na to, itong Cavitex Silang Aguinaldo Interchange. Kaso magiging problema nito dahil marami na ang makakaalam. Hindi kaya dumating yung pagkakataon na magkaroon naman ng problema sa pila ng mga sasakyan. Ang Diba? actually, ang Cavitex ngayon, ito ay dudugtong dito sa ating Calax. Oo, dahil si Calax sa ngayon ay nandirito pa lang hanggang Silang Aguinaldo. Eventually, matatapos yung buong kalsada na 45 kilometers total at dudugtong ito sa Cavitex. So, to answer your question, Yes, by the ma'am. time na tayo ay
dumami ang Dumugi sasakyan, na ng mga tayo sasakyan. ay Oo. naka-expand na rin Ayun. by that time. Kumbaga, Dahil, nakaantabay na tayo. yes, Ah, nakaantabay na yan. So, maaga nating ma-anticipate yung volume ng mga sasakyan na dadaan sa interchange ng Silang Yes, Aguinaldo. that's right. Ayun. Mayroon tayo ditong katanungan galing sa ating kasamahan din. Kailan po bubuksan na Miss Arlette yung Cavite C5 link at yung bagong ramp sa NAIA? ito ay naka-target na buksan ng mga beginning of second quarter of this year. Yan. Oo. So ito ay isa pang segment ng Cavitex. Sige po, ipaliwanag nyo nga po. Magandang balita yan sa mga motorista Yes. na Thank you very much. gustong pumasyal ng madalas sa Tagaytay. Go ahead, please. Actually, itong Cavitex C5 link ay papunta ng Taguig. 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 So ito ay mas bibilis ngayon ang iyong papunta ng Taguig. Pag nabuo natin ito ay 7.7 kilometers. But as we go, per segment tayo nagbubukas. So ang malapit na nating buksan, tinatarget nating mabuksan by beginning of second quarter ay itong segment na mula Cavitex. So kung familiar kayo dun sa Cavitex Parañaque, ito ay papunta ngayon, magko-cross ito papuntang San Dionisio. So doon na papunta sa Merville, Parañaque. So papunta na siya doon. So magbubukas na tayo doon. So ibig sabihin, again, another good connection para ma-decongest ang Cavitex. So kung papunta ka na ng Ayun. Parañaque, itong bagong segment na ito ang iyong Dadaanan. dadaanan. Na mas mabilis. Oo, na mas mabilis. So dito naman pagpapunta ka ng Kawit, di dire-diretso ka lang ng Bacoor at ng Kawit. So kumbaga maghihiwalay dahil yung Parañaque may parang sarili silang Ruta. daan na ngayon. Oo. So madidecongest din ang Cavitex natin. At ang kabuuan proyekto po nito, kailan magiging operational? Ito ay tinatarget na matapos ng 2025. Ayun. So both ito yung ating Cavite Laguna Expressway na hanggang Cavitex na ito ay magdudugtong eventually, no? At itong Cavitex C5 link ay parehong 2025 matatapos. So eventually Next tayo year. ay dire-diretso na hanggang Mamplasan, hanggang BGC, Taguig, Ayun. no? So sa Taguig bibilis na rin ang ating biyahe dahil dito sa C5 link na to. Ayan, itong C5 link. Oo. Kasi alam naman natin, pag babiyahe ka na masasakit ulo mo sa Ay, traffic. Actually, Talaga. madidecongest niya ang etong Cavitex C5 link, madidecongest niya ang EDSA. Oo, kasi Oo. masyado nang Madidecongest At din itong niya yung southern portion ng yes, Metro Manila southern in general. portion of Oo. Metro Manila. Yes, that's right. Ayun. Tama pala, no? Napag-uusapan natin yung mga biyahe-biyahe. Syempre, ma'am, may mga holiday promo ba kayo dyan? Mga holidays promo daw That's kayo. right, Oo, that's ano ba right. itong, pwede namin bang ma-avail yan? Oo, Ngayon na. maraming Pwede ba salamat. naming, Pwede ba kami na yung mauna? Aba, pwede, Mauna, pwede. masubukan. Lahat ng ating mga motorista na may easy trip at dumadaan ng Cavitex at Calax ay qualified. Agad-agad basta naka-enroll ang iyong easy trip, no, sa Drive Hub. So ang Drive Hub ang isang pinakabagong app ng Metro Pacific Tollways. So ito ay sumusuporta sa ating mga motorista digitally. So ang mangyayari dito, i-download mo lang tong Drive Hub app, no? Tapos i-enroll mo ngayon yung iyong i-register or Okay. i-link ang iyong Easy Trip account dito sa Drive Hub app at automatic yan. Magka-count na siya ng points tuwing ikaw ay magpapa-load. Ayun. Yan. Kada load na 200 pesos, meron kang points. Baka gusto mong tanungin, Sister El, ano bang mapapalanunan? Sige, please. Ayan, marami ang Miss nasabik Arlette, eh. yun yung itatanong ko dapat eh. Yun yung Ano ba next. yung makukuha Ano yung ko? makukuha? Hindi ba yan na lifetime na libre? Hindi naman. hindi naman. Pero, Oo. kung yung mapapalanunan mo ay ilo-load mo, lifetime na din. Dahil magbibigay tayo ng 40 na 40 minor prizes of 50,000 pesos. Aba. So, i-load na lang natin I-load lahat. na lang Para Load na hindi lang ka natin. natin i-load, Para diba? mas malaki ang chance, no? Meron pa. Meron din tayong 10 minor prizes
na 100,000 pesos. Aba. Yan. Oh, ano Kaya pang hinihintay meron ninyo? pa. Meron pa. meron pa, There's meron more. There's more. There's more. May sasakyan. Yes. Siguro may sasakyan dyan. Kaya- Tama ka dyan. Aba, May sasakyan, dalawang Aba. SUV na Nako. Chevrolet Tracker Nako, LS. sigurado Oo. marami ang magiging So interesado dyan. sana, 'di ba, dumaan na lagi sa Cavite sa Calax, mag-reload gamit ang MPTC Drive Hub app Ayun. para dun magka-count ng points. Ayun. Ayun. MPTC Drive Hub app. Eh, paano po kung halimbawa ang auto sweep? Auto sweep ako. Okay. Ayun. Okay. Isa pa yun, Magandang siyempre. tanong yan. Oo, kasi Gusto kong dumaan ng ng- Calax. easy trip Aguinaldo, doon. silang Oo. interchange. So, ang gagawin mo lamang dyan, Mm. kasi madami na ding nagtanong Mm-hmm. i-enroll mo lamang ang iyong auto sweep Mm-mm. sa Easy Trip Para mag-integrate. para mag-integrate siya sa isang sticker. Mhm. Pero meron pa rin tayong dalawang card na loloadan. So, loloadan mo pa rin si Easy Trip. Pag dadaan ka ng Cavitex at Calax, loloadan mo pa rin si auto sweep kung Ayun. ikaw ay dadaan sa kanilang mga toll road. Ayun. At pwede ka na maging qualified doon Yes. sa At pag nag-enroll ka ninyo kay na yan, ha? Easy Trip, qualified ka rin dun sa ating Holiday Deals promo, ililink mo lang yung account mo ng Easy Trip doon sa ating Drive Hub app. Ayan. Oh, so doon sa mga So, ano ha? Ito na yung So, app. connect na Ayan. siya. App, Yes. Yung mga dumadaan Download na dyan natin. sa Calax, Yes. Calax sa silang Aguinaldo Interchange. Ayan, makinig kayo. Makinig kayo maigi. At Itapat Cavitex. nyo yung at Cavitex ha. Itapat nyo nga yung tenga nyo sa inyong mga radyo at Hindi, malakas yung lumapit-lapit volume. lumapit-lapit Lumapit-lapit kayo ka sa nga inyong rin. TV. Sige po, pakiulit nga po yung mga mechanics at yung mga premyo. Yes. Okay. Ng Metro Pacific Tollways South Corporation. Yes. So ito ang ating Holiday Deals promo, ang kanilang raffle draw ay sa March 7 na. So hanggang March 7. So madami pa, isang buwan pa. Oo, malapit-lapit na yun, Miss Arlette. Malapit-lapit. So, pero madami pa rin tayong mga long weekend na pwedeng gamitin ng ating Easy Trip. Makadaan nga dyan next Oo. week. At So, ano nga po uli ang mapapanalunan? Yung mechanics muna. Yung mechanics. Mechanics muna. So, automatic ang iyong enrollment basta meron kang MPT Drive Hub app at ililink mo ang iyong account doon sa Drive Hub app. Automatic tuwing meron kang naglo-load ka ng Nag-load. 200 pesos, ikaw ay nakakakuha ng points. Ayun. So, matatrack mo yung points doon sa Drive Hub app also. So, makikita mo doon kung nakapag-load ka na. Makikita mo may automatic points ka dyan. Monitor mo na pala kung Kung ilan na yung points Oo. mo. Ilan na yung points Yes. mo. Oo. Tsaka dyan din dyan din makikita mo ang mga premyo Ayun. na meron tayong 40 prizes na 50,000 pesos. Meron tayong 10 prizes na 100,000 pesos. 100,000. At dalawang major prize Ayun. na SUV, Chevrolet Tracker LS. tigisa tayo dun. Para maganda yung Chevrolet. Pwede. Kinlame. Masarap pa manehuhin yung Chevrolet. Oo, diba? Oh, yes. Ayan. Kailan naman po malalaman ang resulta? Ang resulta at paano ay i-notify yung mga March nanalo? 7. Usually, of course, this is supervised by the DTI. DTI, of course. It's supervised by the DTI. It is an electronic raffle. I-announce natin yan by March 7 ang raffle draw. Right after that. So, after ma-check ni DTI ang veracity ng mga entries, saka tayo mag-a-announce. So, after March 7, ma-a-announce Siguro mga na natin March 8. agad. Ayun. Mga ganyan. Abangan ba Oo. namin yan sa Facebook page? Of course, sa Ayun. Facebook page ng Cavitex, ng Calax, ng Easy Trip, ng MPT Drive Hub. Meron na din silang Ayun. sariling Facebook page. Marami tuloy na At nag-isip. sa mismong Drive Hub, Ay, dahil mga na yung app Mag-a-appear yun nandun, eh. oo, mag-a-appear pag binuksan mo yung app. Ayun. Marami tuloy na nag-isip. Makadaan nga dyan sa Cavitex. Yes. Silang inter. Alam mo, parang Eto, ako nagpaplano na agad Oo, dumaan nga eh. Siyempre, Dadaan talaga malay mo, ako ng matsambahan ko weekend yung eh. isa sa Chevrolet na major prize. Oo, alam mo diba? naman tayo, medyo swerte tayo sa raffle. Ang dami pa natin itatanong kay Miss Arlette pero kailangan muna natin maghanap buhay. Ha? Ang oras natin, meron pa tayong 14 minutos sa bago sumapit ang alas 9 ng umaga.
Boss Deo Macalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Sister L, Elaine Apit po. Ngayon Good morning pong araw again. ng Biyernes. Ikalabing-anim po tayo sa buwan ng Pebrero. At syempre kasama natin sa ating himpilan si Miss Arlette Capistrano, ang Vice President for Communication and Stakeholder Management Division ng MPP South Metro Pacific Tollway South Corporation o Cavitex. Miss Arlette, maitanong ko nga, no, kasi karaniwang nagkakaroon ng problema doon sa mga sticker ng Easy Trip, AutoSweep. Actually, parang hindi same nababasa. lang. Bakit Yung sa gano'n? sensor. Hindi nababasa ng sensor ng toll. Ano ang paliwanag doon? Okay. Katulad ko, pagka ako'y dumadaan, meron ako parehas na sticker. Hindi nababasa. So, ipipresent Yung ko rin card. yung card. Di ganun din, para kayo nagbayad ng cash. Ano po ang paliwanag doon at ano ang dapat gawin? Yes. Ang paliwanag dyan ay unang-una, ang ating mga stickers, ito ay parang baterya o gulong ng kotse na kinakailangan ito ay pinapalitan din. No? Ayun. Meron siya. Oo. So, kung matagal-tagal na yung sticker nyo, more than 2 years na, of course, ito ay sticker compared naman sa gulong. Ang gulong 5 years, ang Tama. baterya 3 years. So, tingnan din natin kung lagi kayo nakaka-experience ng hindi pagbasa. Tingnan din natin kung kailan ba yung huling kabit nung pagkabit Yung ng sticker. So kung naka more than 1.5 na, yan. Syempre kasi mang wear and tear niyan pag Tama. car wash. Car wash. Tapos hindi Kuskus, natin na kuskus. ibilin dun sa nagka-car wash, kinuskus yung ano. So kailangan palitan. So ang pagpalit ng sticker, punta ka lang dun sa mga himpilan ng Easy Trip. Papalitan nila yan ng libre yung sticker. Meron lang siyang preload na 200 na ito ay sa'yo din naman. Magagamit mo na Magagamit mo naman. din Tama. sa ano. Kasi syempre pag pinalitan yung sticker, yan. Oo, kailangan. So kailangan nating palitan yung sticker. So update. That's number 1, update. Number 2, pwedeng insufficient load. Ayun, tama. Kung wala ka ng load, Ang lakas ng load. Syempre, Oo. hindi tataas Kulang yung na pala load. barrier. Yung iba bubusina pa dahil mahaba ang pila pagdating mo dun sa toll insufficient balance ka pala. Oo, So insufficient automatic load. pala 'yon. Pagka wala ka ng laman yung sticker mo, talagang Hindi tataas ang hindi barrier. tataas. Oo, Ayun. hindi dahil hindi ka nababasa, pero dahil nabasa ka nga, Wala pero ka wala namang kang load, pondo. so hindi Ayun. umangat ang barrier. Hmm. Oo. So, kailangan lagi tayong mag-load. At all the more, 'di ba? Mas maraming benepisyo so far hanggang March 7, may benepisyo tayong Holy Deals. So, load ka ng load, earn ka ng points, Ayan, at ha? pwede kang makasali dun sa promo. Promo. So, basta tandaan lang natin, laging may load para rin hindi tayo naantala sa Tama. biyahe. Dire-diretso lang. Oo, dire-diretso. Sige, may katanungan dyan? Actually, yun na Sister yun, Elle? Yes. Papa Romel, yung sa sensor, yun ng Sa kanilang. sensor. So far, wala naman silang masyadong katanungan dito sa ating page. Mukhang nasagot na lahat Nasagot ni Miss na ni Arlette. Miss Arlette. Lahat ng mga Ayun. katanungan. No? Pero Sige. siguro kung on my end na lang, Papa Romel, baka may mga paalala ka, Miss Arlette, doon sa Please. ating mga biyahero na dumadaan sa Cavitex, at sa Calax, dito sa may lahat ng ways na hawak Metro ng Pacific ng Metro Tollways, Pacific, yes. baka meron po kayong paalala doon sa ating mga biyahero. At pakiulit po, magkano nga po uli ang toll fee natin sa Cavitex silang Aguinaldo Interchange? Ayan, Yes. para alam nila. Ang bagong toll fee dito sa silang Aguinaldo Interchange ay 17 pesos, which makes the whole Calax right now operational Class segment 1 81. Yes, class 1 What about yung vehicle. class 2? Class 2 3? is Ayan. 53 pesos, Mhm. and class 3 is at 74. Am I right? Mm. Yes. So, yun yung ating classification. Rate. Yes. Mm-hmm. Ayun, mura pa rin. Yes. So, doon naman sa huling mga habilin natin sa ating mga motorista na nagta-travel, please don't forget na, of course, drive safely lagi. Make sure na ang iyong pangatawan ay okay pag nagmamaneho, and lagi tayong
mag-reload, mag-ready sa trip, mag-reload, at ito ay also automatically kasali dun sa ating promo. Don't forget the Ayun. promo Forget of the the Cavitex. promo. Eh, Ayan. napapatanong tuloy ang ating kasamahan na si Christian Manyo, ang ating reporter. Sabi niya, qualified ba ako dyan? Dumadaan ako dyan everyday eh. Oy, qualified ka. Qualified siya. Qualified. Again, yung app po na binimension Ayan, ni Miss oo. Arlette, kasi may nagtanong dito, yung MPT Drive Hub po. Ayan, MPT Drive Hub. Yun po yung app. May nagtanong kasi kung anong app daw, Miss Arlette. Ayun. Oo, MPT Drive Hub app. So, available to sa Apple Store at sa Google Play. Ayan. So, Okay. download nyo na. Oo. Okay. At i-link. Huwag kalimutan I-link. i-link. Oo. Dahil Kasi wala din walang yan. mangyayari pag hindi yun nilink. Pag hindi Tama. yun i-link. Useless yun. Useless yun. Hindi naman siya gano'n ka-useless. Meron siyang traffic advisory. Sa bagay. Oo. Meron siyang mga information at saka Mamamonitor safety mo tips. kasi, Pero, hindi ka makakasali sa promo Sa pag promo. hindi mo siya ililink. Yun. Kasi doon siya matatrack yung Yes, pag-load at yung pag-earn ng points. Ayun. With that, maraming salamat. Maraming salamat Miss din. Arlette Capistrano. At sana one of these days maanyayahan muli Yes. namin kayo. Yes. Thank Habang you. nalalapit yung big time promo. Ay, Ayun. pag malapit na, Ayun. countdown. I-remind natin Yes, sila oo. na daan lang At, ng daan, load lang ng load. Meron tayong Maraming pahabol salamat. dito, no? Sige, Miss please. Arlette? Nagtanong kasi siya, yung sticker niya daw kasi hindi nagagamit more than 3 years na. Hindi ba nawawala ang Ang load? load. Ayan, 500 pesos daw yun. Yes. Hindi nawawala ang load. Mm. Kung ito ay gagamitin mo, syempre, sa'yo yan, kumbaga, nandyan lang yan. No? Hindi magagalaw. Hindi Ayun. yan magagalaw. Oo, Hindi so, yan magagalaw. Hindi po siya mawawala. Yung Oo. load. Mhm. So, pero also kung meron pa ibang katanungan, pwede silang tumawag sa Sige, aming please. customer service na 135,000. Yan, 135,000. hotline, Dali nga yun. 135,000. 135,000. Oh, Yes. 135,000. Ayan. Yes. So, kung may mga katanungan pa. Maraming Again, salamat. thank you Okay very na. much. Thank you. Miss Arlette Miss Arlette, Capistrano. thank you so much. Thank you very much. Ang oras natin, meron pa tayong 4 na minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Babalik pa kami, makalipas ang patalastas na ito. Okay. Thank you. Balik po tayo sa inyong programa, Ang Damdaming Bayan. Minus muna ang inyong regular na anchor, Deo Macalma. Pagtyagaan nyo muna ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Sa ngayon pong araw ng Biyernes. Ang bilis talaga ng panahon, Sister Oo El. nga. Makakalahati na naman tayo sa buwan ng At Pebrero. alam mo, nag-swell day kahapon, Oh. Naku, mamaya feeling Meron ko. pa ba? Ganun ang tanong eh. Ha? Meron pa bang Sumweldo natira? kahapon, ang tanong, Oo. may natira pa ba? May natira pa ba? Feeling ko, Papa Romel yung mga iba dyan, sumweldo kahapon. Gagala yan ngayon. Ayun. Ay, naku, Friday. Friday. Ano ka ba? Ha? Friday night. Eh, Ang sabi. yung mga hindi nakapag-Valentine's. Ngayon naman sila hahataw. Ngayon sila hahabol. Ganun ba yun? Malay mo naman, may pahabol sa Valentine's. Pero Diyos maray na aga muna sa mga kababayan ko, Papa Romel, Diyos maray na aga sa mga taga Bicol, ayan, sa Region 5, and of course sa mga taga Albay. Diyos maray na aga po sa Indogabos. At thank you so much. Ang lakas ng DZRH dun, Papa Romel. Talaga, ha? Oo, napakaraming nanonood Oy, at hi. nakikinig sa atin dyan sa Region 5. Anong lalawigan? Sa amin in sa particular? Albay, sa Huvillar, Albay. Mga taga Huvillar, Albay. Ayan, magandang umaga po sa inyong Yes. lahat. Marami naman sa mga sumweldo kahapon, dumaan lang sa palad. Yung actually hindi Diba? dumaan eh. Nasa ATM pa lang. Oo. Nasa ATM card pa lang. Wala na. Kwentado na. Oo, wala Kumbaga, na yun. ang ilalabas mo na lang, yung katiting na lang. Oo. Kasi paglabas ng pera, na-budget na. Oo, ano na yun? Sa mga bayarin. Oo. Ayun. Kuryente, tubig. Ah. Yung iba, umuupa ng bahay. Ayun, ang pinakamasakit. Yung bang umuupa ka ng bahay kasi habang buhay yan, hindi naman magiging sa'yo eh. Hulog ka lang ng hulog. Hulog ka lang ng hulog. Walang pinagkaiba yan sa isang alkansya na butas. Butas. Oo. Hulog ka ng hulog. Yung Hindi naman naiipon.
Ay, nako. Pero kasi minsan wala talagang choice kundi umupa talaga, Papa Romel, Tama. 'di ba? Tiyaga lang hangga't 'di ba nga sabi nila kapag maiksi ang kumot, matuto kang mamaluktot. Mamaluktot. Higpitan ang sinturon. Ay, yung sinturon nyo ba nasa bewang pa? Baka Yung iba kakaramihan nasa sa inyo nasa leeg na. Ha? alam mo- Konting higpit pa para ka nang nagbibigti. Alam mo Ayun. yung iniisip ko, hindi leeg eh. Sabi ko kanina, nandito pa lang eh. Yung sa'yo, nasa leeg na. Ababa, Nandito pa lang sa may mas mataas ng konti sa bewang. Oo. Yung sa'yo, nasa leeg na pala. Hindi, pero dinadaan lang natin sa biro. Pero marami po sa mga kababayan natin, ganun ang sitwasyon. Totoo. At, Kumbaga, gustong-gusto nilang magtipid pa. Pero ang problema, wala nang ititipid. Said na. Sagad na, said pa. Said pa. Bueno, papasukin muna natin na Sister L. Meron tayong report mula sa update labas tayo mula sa Malacanang, ng Impilan. Ayun, kamustahin nga natin ang mahal na presidente. Mukhang may biyahe siya patungong Mindanao. Ayan, Miss Let Narciso, magandang umaga. Good morning, Romel, Sister L. Balik Mindanao, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa iba't ibang aktibidad sa Agusan del Sur ngayong araw. Una ay mag-i-inspeksyon ang Pangulo sa pagtatayuan ng soil laboratory sa Prosperidad. Itinutulak ng mga opisyal sa lalawigan ang pagpapalakas ng soil health development sa layuning mapataas ang produksyon ng mga magsasaka. Muli ring pangungunahan ni Pangulong Marcos ang situation briefing para alamin ang update sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan sa mga tinamaan ng kalamidad. Nasa state of calamity ang lalawigan dahil halos lahat ng bayan ay naapektuhan ng mga pagbaha at landslides na dulot ng shear line at low pressure area. Kasama rin sa schedule ng presidente ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa mga magsasakang benepisyaryo ng agrarian reform. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Beth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH14, Miss Let... Ano ba? Sumasabit ako. Sino nakaalala sa'yo? O may naalala ka? Numero. Dalawang bagay lang yun eh. Numero. Maraming salamat, Miss Let Narciso mula sa Malacanang. Samantala, update tayo sa sektor ng transportasyon, modern PUV, na disenyong traditional na jeep at mas mura sa ilang imported. Aba naman, ipinisenta ng Department of Transportation. Sino ang niyan? Ang manufacturer, RH8, Christian Manyo. At Christian, magkano? Yes, magkano? Christian? Romel at Sister L, ipiniresenta nga sa Department of Transportation ang isa pang modelo ng modern jeep para sa Public Utility Vehicle Modernization na gawa ng Philippine Black Hawk Auto Corporation na kinuha ang disenyo sa mga jumbo jeep sa Makati ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTAP at pasok sa standard ng modern jeep kung saan mas mataas at pwedeng tumayo kumpara sa mga traditional na jeep, battery operated, mayroon ding aircon, CCTV at kaya magsakay ng hanggang 30 pasahero. Ayon kay Orlando Marquez, presidente ng LTAP, ito ay mas mura kumpara sa mga imported na jeep na nagkakahalaga lamang ng nasa 2 milyong piso. Sa tanong kung kaya itong bayaran ng mga ordinaryong tsuper, sagot ni Marquez, ang mga kauri nitong jumbo jeep na tumatakbo ngayon sa Makati ay kayang kumita at makapag-uwi ng 3,000 piso kada araw. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo. Yes, Elaine. Ilang seater? Yung capacity, ilan ng kasya? Depende sa variant pero ang binabanggit kaya niyan magsakay ng hanggang 30 pasahero at dahil medyo mataas yan, pinapayagan yung standing sa gitna ng mga upuan. Ano ang bansag pwede ng dyan? standing? Jumbo jeep? Tama ba? Jumbo jeep yung tawag dyan, Romel. At yan magkano? yung tulad ng Magkano mga nga ulit? jeep. 2 milyong piso 2 ang milyon. binabanggit. Ayun, tulad nung tanong mo kanina, ay kaya ba yan ng isang ordinaryong tsuper? Oo, yan din yung una kong tanong. Kaya bang bayaran niya ng ordinaryong super o manggagawa? Ang sagot, Romel, sa mga tumatakbong jeep ngayon sa Makati na mayroong pamasahe na 13 pesos, sila ay nakakapag-uwi ng 3,000 piso
kada araw na malinis na yan, Romel, kaya kayang-kaya daw bayaran ng mga tsuper. Kahit pa yung sa 3,000 sinasabi mo na take-home pay, magkano naman ang gastos niya sa kada araw? Yung mga kababayan nating jeepney driver, marami dyan ang upahan. O meron pa yung May pinag-aaral. pinag-aaral pa yan. Tama ka dyan, ano? At ang pinag-aaralan nga nila, kung maaari na walang down dahil yung mga traditional na jeep o yung mga lumang jeep, yun yung ibibigay doon sa korporasyon at sila ay bibigyan ng bagong o yung modern jeep para wala nang down na bibigay para mas madali doon sa mga tsuper. So kung halimbawang merong down, magkano naman ang ida-down? Ang down payment. Out of the 2 million pesos na kabuang halaga. Yan ay kukumputin pa at kakalkulahin pa at malalaman natin sa oras na lumabas na itong mga jeep na to. Bagamat meron na mga ganitong uri ng jeep na bumabiyahe ngayon sa Makati na mas inayos at pinaganda para nga makapasok sa standard. So meron na palang bumabiyahe, Meron na tumatakbong mga unit na to. Yan yung mga air-conditioned jeep pa, Romel. Magkano nga uli ang pamasahe? Magkano ang pamasahe? Minimum na pamasahe? 13 pesos. 1-3. Ay, may nakita na ako niyan dito sa area ng Buendia. Mayroon nang yan sa Buendia na bumabiyahe pa Ayala. Oo. Pero Ayala. Christian, anong sabi ni Kalando? Ito ba, hindi ba kayang ibaba pa ang presyo sa 2 Baka milyon? naman kahit 1.5. Kaya. Or 1 million. Kung kaya. Pero siguro mga 1.6, 1.5, ganon. Fixed na ba yan? 2 million pesos na yan? Hindi pa yan fix siguro, Romel, dahil madalas naman yung mga ganyan. Depende doon sa dami ng order, doon sa law of demand and supply, baka magbago pa ang presyo ng mga modern jeep. Para naman itong walang pinagkaiba pala doon sa mga bus natin, Christian, ano? Kasi pwede ang standing Papa Romel, pinapayagan ang standing Oo, pinapayagan yung standing. Ang advantage lang nito, ang binabanggit ng LTAP, yan ay kamukha pa rin ng mga traditional na jeep, pasok doon sa standard at mas maganda yung kalidad. Okay. Maraming salamat, Christian Manyo. Nagaling sa ating oras, meron tayong 9 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Dako naman tayo sa syudad ng San Juan. Naroon sa City Hall ngayon si Edniel Parosa at mabibili daw ang mas murang gulay, prutas at iba pang basic commodity sa San Juan City Hall. Sana all. Mas mura. Kung nagagawa ng pamahalaang lokal ng San Juan, yung mga ganitong programa or proyekto, bakit yung ibang LGU hindi ba kayang gawin ito? Edniel Parosa, magandang umaga. Romel at Elaine, para nga doon sa mga nagbabalak, mamili ng iba't ibang mga agricultural products. Ngayong weekend, yung mga doon na kayo, dito sa atrium ng San Juan City Hall, lalo na kung di malapit dito. Bukas itong pagbalik sa store sa syudad. Ito ang mga mas murang gulay, prutas at iba pang produkto mula sa mga probinsya. Dinamog ngayon na Lakay Romel at ang mga empleyado at iba pang mga sanawan ninyo, itong mga gulay na mas mura ng hanggang 10 pesos ito, 10 pesos kumpara sa mga palengke. Tapos 5 pesos din naman daw yung diferensya ng mga prutas naman kumpara doon sa mga ilang pamilihan sa labas itong City Hall. Labas ako sa gilid dahil maingay dito. Ay kaya sound system. Halimbawa itong sibuyas, Lakay Romel at Elaine, 120 yung per kilo dito sa may malapit sa Agora Public Market. 80, mabibili ng 80 rito. Sa Kadiwa Store, yung lakatan naman na saging, kanina kasi marami ring buwibili rito, ay napakarami rito, 133 from compared to 140 pesos. Doon sa mga palengke o sa palengke sa labas dito ng City Hall, may 7 pesos na rin diferensya. Galing daw sa Pangasinan itong mga lowland vegetables, gaya ng ampalaya, sibuyas, kalabasa, luya at kamatis, habang galing naman sa Nueva Vizcaya, itong highland vegetables, gaya ng repolyo, 35 pesos. Sa Guadalupe, 60 na pinakamura, huli kong ikot. Broccoli at bell pepper, mayroon din dito. Pero maliban dyan sa mga prutas at gulay, mayroon din ditong itlog, meat products, pero branded na itong mga karne. Mga pasalubong at delicacies gaya ng durian candy at dalandan juice. Hanggang alas 5 lamang ito ng hapon, Romel at Elaine, kaya yung mga malapit dito, magpunta na dahil ang sinasabi ng mga tauhan ng Department of Agriculture. Pero dito ngayon sa Kadiwa Store ay one time lamang ito at depende sa request siyempre. Ang pamalang lungsod, maging na yung pa LGU kung sila hihirit
na magkaroon ng Kadiwa store sa kanilang mga nasasakupan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Danger H, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagpapita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Edniel, Lakay Romel. imaginein mo kung lahat ng LGU sa Metro Manila ganyan ang gagawin. Ang laking pipid ng mga consumer. At the same time, matutulungan natin yung mga magsasaka natin, di ba, Edniel? Correct. Kaya nga lang, yun nga yung pinagtataka rin natin. Well, syempre, dapat siguro maipaliwanag. Dahil, ang sinasabi nga ng DA rito, ayaw lang magpa-ere. Per request daw ito ng LGU. Depende rin sa LGU request kung magkakaroon ng kadiwa doon sa kanilang lugar. Yun nga yung binabanggit mo, tama. So, dapat siguro, ihirit din ng mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng kadiwa outlet sa kanilang mga nasasakupan. Pero isa pang nakapagtataka nga, ito kaya nga naman mag-roll out ng kadiwa. Bakit hindi pang sadyain, di ba, na magkaroon ng mga permanenteng kadiwa stores? Lalo na dito sa Metro Manila, di ba? Hindi na rin masama, 5 pesos to 10 pesos. Gawin mo, napakalaking halaga na laking bagay mababa, yan. ano? Oo, lalo na kung... Tsaka dito, Romel, lingit sa kalaman ng ating mga kababayan, pag pumunta ka sa kadiwa store, pwede rin tawaran. Pwede rin tawaran itong mga... Mababa na, pwede ka pang tumawad. Mababa na, pwede pang tumawad. Correct. Oo, makakabili ka rin ng tingian. Kasi ibang iniisip natin kapag mga ganitong outlet store, bulk buying eh. Di ba? Or wholesale. Hindi. Makakabili ka rito ng tingi, tapos pwede mo pantawaran. Yun ang sistema rito. Nagbukhang ang pasintabi lang sa mga nakikinig. Nagbukhang ang palengke itong atrium ng San Juan City Hall. Pero ito mas magandang paraan. Di ba? Meron na may sound system at bukod doon sa puto sa gulay, may ibang delicacies. Kaya lang walang bigas dito. Yun ang walang bigas. Sana, meron makaisip na yung mga ganyang programa gawin na regular. O halimbawa, twice a month. O hindi na masama yun. At least matutulungan natin yung mga magsasaka natin sa mga lalawigan sa halip na itapon yung kanilang paminda sa panahon na merong oversupply. Maibebenta nila dito sa Metro Manila. Oo, at hindi lang basta maibibenta, may lalapit talaga sa ating mga kababayan. Na biroy mo City Hall ito pinasok ng mga residente kahit City Hall dahil nga dito sa kadiwa. Imagine kung mas marami pang ganito doon sa mga mas accessible na lugar. Na hindi mo kailangan pumasok sa opisina ng kahit sabi natin public building ito. Imagine kung mayroon talagang mga rolling stores or designated stores at regular sila. Na-access ng ating mga kababayan. Okay. Maraming salamat, Mr. Edniel Parrosa. Sana gayahin. Go ahead. Live parang mula rito sa San Juan City Hall. Balik sa inyo, Lakay Romel at Elaine. Sana gayahin ng ibang LGU, yung inisyatibo na yan ng pamahalang lokal ng San Juan. Total, ang sabi nga ng Department of Agriculture ay makikipag-ugnayan lang sa kanila. Makikipag-coordinate. Ang laking, katulad ng binabanggit mo kanina malaking bagay ito dahil alam mo naman, yung ating mga nanay, mga talagang pagdating sa pagbabudget, alam na nila, ganito lang yung, kung mas mababa pa ang presyo, mas marami silang mabibili. Oras natin, meron pa tayong 15 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga. Champion, gawang Meron pa tayong 21 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito po ang inyong lingkod si Romel Fuertes. Of course, kasama ko si The Gorgeous, The Alluring Sister L, Elaine Apit. Ano po yung nagsasabi? Siyempre, pagka ganitong weekend, dapat bolero tayo. Bolero ka. At chill-chill lang tayo. Kapag Friday, TGIF, thank God it's Friday. Dapat chill-chill lang. Sabi nga nila kay makalma lang po tayo. Kaya yung sinabi ko sa'yo, wag mong gano'ng siseryosohin. Oo. Kasi alam ko namang ini-etchos mo lang ako. Huwag ka mag-alala, sanay na ako sa'yo. Anyway, labas muna tayo ng ating impilan. May pagulat ang ating kasamang si Manang Milky Regunan. Suspension o tuloy ang pagbabawal ng large-scale mining operations sa bansa. Kasunod ng trahedya sa Davao de Oro, ipinanawagan ng Makabayan Black. Manang Milky sa detalye. Good morning! Magandang umaga, Romel at Sister L. Umaapela ang Makabayan Black sa gobyerno na suspindihin o tuluyan ng ipagbawal ang large-scale mining operation sa bansa.
Ginawa ni House Assistant Minority Leader Arlene Brosas ang apela kasunod ng trahedya sa Barangay Masara, Baco, Davao de Oro na kinamatay ng mahigit 50 katao at pagkawala ng iba pa dahil sa landslide. Ayon kay Brosas, matagal nang tinututulan ng mga environmental advocates ang large-scale at open-pit mining operation dahil ito ay mapanganib. Sabi ni Brosas, ang nangyari sa Davao de Oro ay patunay kung gaano kalalang epekto nito sa mga komunidad na nagresulta ng pagkamatay ng napakarami ng mga manggagawa at residente. Kita ni Brosas, ang mga mayamang negosyante lang ang kumikita habang ang mga mamayan ang pumapasa ng epekto nito sa komunidad at kalikasan. Apela pa ni Brosas sa gobyerno, papalapit na naman ang monsoon season at dapat daw aksyonan ito ng gobyerno para maiwasan na ang mga kasunod na trahedya kaugnay ng nangyari ngayon dyan sa may Davao de Oro. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH12, dama ng Milky Rigunan. Samantala ang Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA muli namang nagsagawa ng clearing operation dyan sa may Paco, sa Maynila. Nako, yung mga nagmamay-ari ng mga nakaparadang sasakyan, umalma daw. Bakit? Baka nakakasagabal kasi. RH29, Boy Gonzales. Boy. Sila pa matapang. Elaine, Romel, ikaw nahuli lamang nung nakalipas na araw, nahuli naman ngayon, kaya umaalma. Balik-balik lang ha. Pag wala ang daga, pag wala ang pusa, naglalaro ang daga. Ganyan ang sitwasyon di ba? Totoo yan at nagreklamo nga. Ikaw, sir, huli ko lang nung isang araw ng Valentine's Day. Huhulihin mo na naman ako. Tapos sinuhuli mo na naman. Hindi ko pa nga natutubos. May balak pa talaga ha. Pero kanina kahit anong pakiusap nila, hindi sila pinagbigyan ng MMDA. Kaninang umaga, nabulaga yung mga residente sa barangay 662. Cristobal Street sa Paco, Manila, na ang mga may-ari ng mga sakyan ay muling magsagawa ng operasyon ng MMDA Special Operation Group Strike Force. Ang barangay na una nang pinuntahan ng MMDA noong Valentine's Day, busod na rin ng reklamo dahil sa illegal na pagpaparada ng sakyan. Ayon kay MMDA Officer in Charge, Gabriel Go, ang operasyon ay ikinasa dahil sa reklamo ng tanggapan ng procurement service ng Department of Budget and Management. Aniya, seryoso ang NMDA sa mandato nito na linisin ng mga kalsada sa mga nakasagabal upang maging maayos ang daloy ng trapiko. Umalma ang ilang mga may-ari ng sakyan na nakaparada dahil may hawak daw silang MOA, Memorandum of Agreement mula sa barangay. At sabi ni ko, walang problema ang MOA pero dapat nasa ayos ang pagpaparada, hindi nakaharang sa kalsada. Ilan sa mga may-ari na pribadong sakyan ay natikita na habang ang kotse ay isang sidecar ay hinatak na ng mga tauhan ng MMDA. Maging ang mismong mga halaman na nasa gilid ng mismong kahabaan ng Cristobal ay kinuha na rin ng mga tauhan ng MMDA. Napakarami rin mga sakyan, may-ari sakyan na natikitan at na yung iba ay nahatak ng sa naturang operasyon. Samantala, bukod sa MMDA, nagsasagawa naman ng operasyon ang mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau sa Maynila rin. Dito naman sila sa Ermita, napakarami mga tricycle ang hinatak naman ng NTPD. Karamihan, walang lisensya, walang rehistro, walang permit. Ayun. Ang mga tricycle driver. Okay. Para sa kauna-una sa Pilipinas, si Sarich, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Alam mo, ang problema kasi dyan na Sister L, sa maraming barangay, yung clearing operation na yan, magiging ningas kugon lamang. Pag wala na yung mga nagsasagawa ng clearing operation, balik na naman. Ngayon, yung iba na mga magagaling na barangay chairman, papayagan. hindi lang.
bago magsagawa ng clearing operation, ina-anunsyo na, may clearing. may clearing tayo. Tabi-tabi muna. Alis muna. Syempre, pagdating ng mga magsasagawa ng operasyon, wala ng traffic obstruction. Ganon, kinukonsinte ng mga barangay chairman ang illegal na gawain. Partikular, yung park ng kung saan-saan. At speaking of parking pa rin, at saka dyan sa mga illegal na bumabiyahe na yan, wala ka ba napapansin, Sister L? Napalitan na yung tinaguri ang hari ng kalsada. Hindi na mga jeep ngayon. Sa totoo lang. Nag-a-agree ako yan sa'yo dahil tayo araw-araw may ganyan. Nakakasabay. Gusto pa nga, gitnang-gitna siya. Ang tinutukoy po namin ay itong paglipanan ng mga e-trike at e-bike. Ayan, pambihira. Alam mo, kapag ikaw ay, sa totoo lang, kahit gaanong ingat mo, kapag ganito yung mga kasabay mo, hindi natin nila lahat. Pero kapag may mga ganitong kasabay ka sa kalsada na kamote na, hindi nga kayo nakarehistro. Mayabang pa. Matapang pa. Ay, Diyos ko talaga, alam mo yung tipong kahit gaano kakaayos na drivers, talagang magagalit ka kapag ganito yung makakasabay mo. Kaya dapat seryosohin ng LTO, LTFRB at MMDA itong isinusulong na paghigpit sa e-trike at e-bike na ito. Sapagkat itong mga ito, masakit man aminin, mga peste sa lansangan sa ngayon. Alam mo kasi ang ginagawang diskarte dyan, dahil nga hindi naman nire-required muna na i-rehistro. Wala pang lisensya. Walang driver's license. Tinitake advantage ng mga nagbebenta. Ng mga manufacturer, ng mga nagbebenta. Isa yan sa mga, kumbaga, mataas, marami ang bibili dahil hindi ko kailangang mag-driving school. Hindi ako obligadong magkaroon ng lisensya. Hindi ko kailangang iparehistro ito. Diba? So, nagiging naaabuso. Naaabuso. Kaya naman sana yung binabalangkas na guidelines ng LTO kapag naisumiti na sa Department of Transportation at kapag ito ay inilabas na, sana maipatupad ng maayos. At masampulan talaga. Kailangan masampulan. Maturuan ng leksyon. At isa pa, kasi itong mga e-trike na ito, kinukumpetensya din ito yung mga lehitimong pumapasada na yung may mga prangkisa talaga. Yung may mga prangkisa. Kasi ito, pinapasada rin. Magpunta ka dyan sa kahabaan ng Makapagal Boulevard na yan. Sus Maria Joseph, makikita mo. Yung mga ganun. Tapos ito pa ang galing nila. Nandito ka, nasa tamang lane ka. Sisingit. Gaganon dire-dire. Sisingit. Galing, ang angas nito. Kaya ito, tututukan natin itong isinusulong na hakbang ng LTO, MMDA at LTFRB na higpitan ang paggamit nito mga e-trike at e-bike na ito. Ang hirap kasi, Papa Romel, aside dun sa mga kamote driver, aminin naman natin, hindi lang naman yung e-trike, e-bike na yan. Marami din, may ilan din ako nakakasabay, yung mga taxi driver na pasaway. Bigla ikang ikakat. Alam mo, nakago. Ikakat ka ba naman ng parang akala mo sila may-ari ng kalsada? Iwasan natin ang pagiging kamote sa kalsada. Isa pa, marami dyan sa mga e-trike na yan, e-bike na yan, walang sariling paradahan. Kung saan-saan na lang pinaparada. Ay, sa totoo lang. Kaya dapat talaga madisiplina sila na maayos. May nag-comment nga dito, yung feeling ko, reaction niya ito doon sa report ni Boy Gonzales. Sabi ni Ronel Belarmino, yung sila na mali, sila pa matatapang. Kala mo pag-aari nila yung kalsada. Tapos sabi nung isa, ni Renato Bucaloy, mga ububs kasi, sabi niya, mga ububs daw kayo Ba't bibili ng sasakyan kung wala namang lugar para sa parking? Ayun yung sinasabi natin. Teka muna, bago tayo pumaas ang presyo natin. Akala ko ba chill-chill lang? Kaya nga masyado na tayo na-high blood dito kasi sa mga e-trike saka e-bike na ito na walang disiplina sa kalsada. Wag ganon. Wag ganon. Ang oras natin, 32 minutos, alas 9:32 na ng umaga at syempre oras na para tayo ay magpaalam sa isa na namang edisyon ng programang Damdaming Bayan. Bakit ka magpapaalam? Hindi, babalik sa Lunes. Sa programa lang. Alas 10 pa tayo alas 10 pa. Sige, tuloy natin yung diskusyon. Sorry. I stand corrected. Teka muna. Nagugulat ako. Ba't kami magpapaalam hanggang alas 10 pa kami? 2 oras nga pala ang Damdaming Bayan.
Sabi dito sige, tuloy natin ang ating marami diskusyon. daw e-trike at e-bike ang nagrereklamo kasi anti-poor daw. Itong yun niluluto ng LTO na guidelines na binabalangkas. Kontra mahihirap daw. Alam mo, ako, Pambihira, personal na opinion ko lang, siguro pwede siya dun lang sa mga kalsada, hindi sa main thoroughfares, hindi dun sa busy streets, 'di ba? Ay, nabanggit ko nga pala yun. Nabasa ko din yan kahapon sa niluluto ng LTO, na guidelines na binabalangkas nila, na ang isa suggestion na kanilang ipapasa sa DOTR, Papa Romel, at sa ating mga viewers at listeners, na ipagbawal, total ban, yung e-trike at e-bikes doon sa mga national highways, hindi lang sa national highways, kundi maging doon sa main thoroughfares at doon sa mga bising lugar. Kasi prone sila sa aksidente. Yes. Sa katunayan, batay doon sa datos ng MMDA, mahigit 500 na ang naitapalang aksidente dito sa Metro Manila, na may kaugnayan dito sa e-bikes at e-trikes na ito noong nakalipas na taon. Gusto ba natin madagdagan pa yung listahan? Yun ang sana wag naman, 'di ba? Kasi pag aksidente, either may nasaktan dyan at worse dyan, baka may namatay pa. Tapos, diba? anong sisingilin yung insurance? Hindi naman kayo nakarehistro. At tapos wala pang lisensya yung nagmamaneho dahil hindi naman, sa ngayon hindi siya required. Hindi siya required. Ay, nako. Masaklap na yan Baka magka-heartbreak tayo. Baka kailangan namin ng heartbreak leave. Mamaya. Hindi, charot lang. Nabanggit ko lang kasi yung heartbreak leave. Oo nga pala, yung may proposal sa diba? Kongreso na yung mga broken-hearted payagan na mag-leave. Ganun ba? Kailangan mo ba yun? Tingin ko hindi. Ako, ito ay sarili ko namang opinion ito. Para sa akin, hindi naman na siguro kailangan ng batas para dyan. Kung broken-hearted ka, mag-leave ka. Karapatan mo yan bilang empleyado. Ihiwalay mo yung trabaho sa personal na... Haba naman. Diba? Very professional tayo rito. Anyway, ang oras natin, meron tayong 9:35 ng umaga. Babalik pa kami sapagkat ang Damdaming Bayan ay hanggang 10 ng umaga. Ang balitang ito ay... Balik tayo sa ating programa, ang Damdaming Bayan, ngayon pong 16 ng Pebrero. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma, itong yung regular na lingkod si Romel Fuertes. Sister El po, Elaine Apit. Magandang umaga, Romel, Bellarmino, Luciano Ching, Kusina ni Pulo, magandang umaga sa iyo. Gayon din kay Shane Wiga. Maligaya pa ikinig at panonood kay Purple Lady Teodorico Tolentino. At sa mga nakatutok sa ating Facebook Live, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hello kay Revelito Magallones at kay Edwin Rebecca Amorcillo. Ayan, ayaw mag-load nitong aking Facebook. Akala ko ba, Sister Ellen, nagkasundo na ang leader ng Senado at ang leader ng Kongreso na kanilang ititigil na ang balitaktakan, ang World War dahil sa issue ng charter change. Ano nangyayari? Pero sa huling development, mukhang nagdingas na naman ang World War sa pagitan ni House Speaker Martin Romualdez at Senador Migs Subiri. Kapwa nagpalitan na naman ng tirada ang mga senador at kongresista sa issue naman ng 26.7 bilyong pisong alokasyon para sa controversial na programa ng DSWD. Ito yung AKAP na di umano'y hinihinalang ginamit na pondo para sa People's Initiative. Ang explanation naman dyan, hindi pa nga raw nabubuo yung guidelines at wala pang nagagastos. So, ang sinasabi, paano magagastos? Wala pa nga yung guidelines. Teka muna, babalikan natin ang issue na yan, pero papasukin muna natin ang isang flash report. Isa ang pinagbabaril sa labas ng covered court sa Barangay Rizal sa Taguig. Nasa 70 ng baril ang narinig. Christian Manyo sa detalye. Christian. Romel, pinagbabaril ang isang hindi pa kilalang individual
sa labas ng covered court sa Barangay Rizal sa Taguig City na dati ay bahagi ng Makati ngayong Biyernes ng umaga. Sa Facebook Live ng Barangay Rizal habang nag-iikot at naglilinis sa lugar, nadinig ang hindi bababa sa 9 na putok ng baril. Ayon sa mga saksi, nagwawalis ang biktima at halos pinalagpas lamang ang nag-iikot ng mga kawani ng barangay nang paputukan ito at paulanan ng bala. Dagdag pa ng mga saksi, tila may tangka talaga itong paslangin dahil pinagbabaril ito kahit nakahiga at nakabulagta na sa kalsada. Narito ang bahagi ng Facebook Live ng Barangay Rizal. Siya lang pala kasya sa'yo, no? Patay. Patay. Pinalagpas lang kami talaga. Ano kaya nangyari dyan? Christian? Ngayon, Romel, hindi patukoy kung ang biktima na nagwawalis ay kawani ng barangay. Yes, Romel. Ano yan, lalaki o babae? Hindi pa tukoy pero doon sa Facebook Live ng barangay may mahaba itong buhok pero hindi pa natin tukoy kung ito ay lalaki at babae o kung ito ay kawani mismo ng barangay dahil ayon doon sa mga saksi, ito ay nagwawalis ng pagbabarilin ng mga di patukoy na suspect. Sige, maraming salamat Christian Manyo sa iyong Flash Report. Flash Report. Flash Report! Mamaya, antabayan na natin ang follow-up report na manggagaling kay Christian Manyo. Pambihira, no? Ganito na lang ba talaga ang buhay dito sa Metro Manila? Kala mo maisipan kang bumabaril lang ng ibon sa bukirin? Ha? Akala mo nagpa-practice shooting, ano? Oo. Maisipan mo pumutok ng baril, ipuputok mo. In broad daylight? Yes. Ang daming tao nung nangyari yung krimen. Kaya ayaw mo mang mabahala, ayaw mo mang maging paranoid, di ba? Kahit naman wala kang ginagawang masama or wala ka namang inaapakang tao, minsan nakakatakot din talaga, di ba? Kaya po paglabas po natin ng bahay, wag po natin kakalimutan na magdasal. Magdasal, yes. Oo, iba na po ang panahon ngayon, katulad niyan. Biruin mo, ilang putok yun? Siyam na putok. Siyam ang narinig. According dun sa Facebook Live ng barangay, narinig din natin. Paano kung nangyari yung krimen ay napadaan ka rin sa lugar na yun? Oo, at ikaw ay nadamay. Diba? Ay, nako. Anyway, tumanggap pa tayo ng karagdagang report mula sa labas ng himpilan. Ito naman, 7 naman ang sugatan, kabilang ang 82 taong gulang na lola at isang menor de edad sa pagguho ng bahagi. Ito yung yung follow-up report doon sa simbahan. Oo, yung dito sa may San Jose del Monte, Bulacan, tama ba? Nag-collapse yung bahagi ng ikalawang palapag. Sige, Val Gonzales, ano ang update dyan, Val? Romel at Elena, 2 araw matapos ang trahedya sa simbahan sa San Jose del Monte City, ay patuloy pa rin inoobserbahan sa Skyline Hospital ang 82 anyos na si Lolita Di Malaluan. Ang senior citizen na si Di Malaluan ay kabilang sa 56 na nasugatan nang gumuho ang bahagi ng mezzanine floor ng San Pedro de Apostol Parish Church na kinamatay ng senior citizen din at 80 anyos na si Loneta Morales. Bukod dito, under observation din ng 6 na iba pang mga nagtamo ng mas matitinding tama sa katawan kasama ng isang 15 anyos na dalagita at 2 seniors na edad 70 at 64 na taong gulang. Ayon sa City Public Information Office ng City of San Jose del Monte, ang pamahalang lungsod na ang sumasagot sa lahat ng pang-medical ng mga ito. Kahapon ay pinangunahan ni Mayor Arthur Robes ang pagsasagawa ng inspeksyon sa lahat ng mga istruktura sa lungsod ng San Jose del Monte para matiyak ang integridad ng mga ito, lalo na ang mga lumang gusali. Sa rekomendasyon ni Office of the Building Official Chief Architect Pavel Halog, idiniklarang condemned building ang ikalawang palapag ng nabanggit na simbahan. Pansamantalang hindi muna pinapayagan ang pagsisimba, pero ang misa ay sinasagawa sa opisina ng parokya ng San Pedro de Apostol Parish. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. Ang Valenzuela LGU naman na mahagi ng 4 na ambulansya. Ba? Talaga, ha? At ang PNP SWAT, binigyan din ng 2 makabagong van para sa mga operasyon. Aba, maganda yan. Magagamit nila yan dahil importante, Papa Romel, yung ating mga ginagamit sa mga operasyon. Anti-criminality campaign. Oo, tsaka hindi yung tipong susugod ka sa isang operasyon, mas high-end pa sa'yo yung, mas high-end pa yung mga gamit ng... isang motor lang yan, ng riding in tandem. Diba? Sa isang iglap, wala na hindi ba? Kaya mainam yung programa ng Manila Police District, yung mga kapulisan nakabisikleta. Ayun. At least yun kahit saang iskinita sumutya kaya. Oo. Ayun, di ba? Or yung mga nakamotorsiklo na tauan ng SWAT. Oo, yung tipong hindi ka naman maiiwan at titirik ka, di ba? At maganda yung mga modernization sa mga ganitong ahensya ng gobyerno. Kaya kayo mga riding in tandem, huwag kayong papasiguro din, ha? Sige. Aramin natin ng update mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Elaine, Romel at 3 ambulance at isang westbound ang pinagkalubayan ni Mayor West Gatchalian dito sa Barangay Gentilion sa Valenzuela City. Halos maluwa ito si Barangay Chairman Dong Ferrer dahil hindi mo na ito nabigo para mag-servisyohan yung kanilang mga kababayan na halos may 100,000 residente dito sa lugar. Binigyan din ng makabagong aircon ban ang PNP SWAT na tinanggap naman itong si Police Colonel Destora Jr. at Cebu Police na Valenzuela. Ito yung kakaibang anyo dahil kung sa MPD merong ganito, pero bigat ito naman aircon ban na naglalaman ng iba't ibang kagamitan sa loob na pwede ding pang-rescue. Ang Gentilion ay pangatlo sa buong Pilipinas na pinakamaraming mamamayan na meron daw 70,000. Ayon kay Mayor West Gatchalian, nararapat lamang na buhusan ng serbisyo at mga kagamitan ng bawat barangay para sa mga emergency na libreng paggamit ng ambulance, lalo na sa mga lumalapit para dalhin sa dialysis center. Inayak din ni Gatchalian na magtatayo din ng makabagong library para sa mga mag-aaral at ang kinatalan ng mga residente ay ang iba yung programa na ibubuhos sa barangay base sa pangako ngayon ni Mayor West Gatchalian. Sa ngayon ay dumating at sinaksihan ni NTD Director General Rosalito Gapas itong turnover ng 2 SWAT van para sa Valenzuela Police. Ayon dito, ito na yung kaunahang van na kakaibang kagamitan sa Bugesyar dahil pinihisan. Loob at labas ito ay maraming pwedeng paggamitan lalo na sa mga responde at kung ito'y kahit babatuhin nito kahit merong depensa. Yung mga salamin makikita natin may mga bakal na nakapaikot dito at meron din handle sa taas kung sakaling gagamitan ito ng emergency rescue. So ngayon ay dito pa rin si Mayor West Gatchalian at iba din ng mga ahensya na sumaksi dito sa turnover ceremony ng mga sasakyan, lalo na ito na Barangay Gentilion. Wala pa rin dito sa Valenzuela City, ako pa rin sa RH23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Meron pa tayong 7 minuto bago sumapit ang 10:00 ng umaga. Good morning kay Elsa Bartolome. Ang kapatid ni dating PNP Chief Nick Bartolome. Naibaga-bigat piyo, apo. Good morning po. And nako, alam mo, Papa Romel, nagbabasa ako kanina yung mga komento ng ating mga netizens sa ating Facebook live. Sabi dito okay. Dapat din daw palang higpitan. Sabi niya dito, disiplinahin lang sila, higpitan lang sila sa kalsada. At hayaan na sa LGU. Malaking tulong po sila, lalo dito sa Cavite, doon sa subdivision. 20 pesos kada tao. Paano kung may anak ka na 2 araw? Nagbabayad, 2.
araw-araw nagbabayad ka ng 80 pesos, makapasok lang. Kung may hulugan kang e-bike, malaking bawas na daw yun sa pamasahe. Siguro yung sa loob ng subdivision, okay lang. Pwede siguro i-consider. Kasi hindi naman Wag na lalabas sa mga highway. Hindi naman yun highway talaga eh. At saka dapat meron din sariling paradahan. Meron, hindi yung obstruction. Hindi yung obstruction ka sa daan. Kasi alam mo ang problema dyan, mamaya, mabangga mo yung, alam mo, nakakotse. Nagasgasan mo na siya, tapos ikaw na disgrasya pa. O, di gastos kayo parehas. Saka, diba? saan kasi singilang insurance? Yun nga. Wala ka namang diba? Ang sabi ni Purple Lady, nako, sa MOA, napakaraming e-bike at e-trike. Sila ang hari sa daan. Tama. Ay, totoo ka dyan. Dito. Sa Makapagal, di ba? Yan yung tipong makikipagkarera sa'yo. Pambihira talaga no? Minsan nagbibiting the red light pa Anong minsan? Madalas. Actually, hindi yan minsan Ano na nila yun ugali na nila yun. Tapos, parang wala nakikitang traffic light. Alam mo, ang na-experience ko dyan, linggo, pag linggo, alam naman natin, maluwag ang kalsada. So, kung ikaw ay nagmamaneho, chill ka lang. Alam mo, pwede akong tumakbo ng medyo mabilis dahil linggo, ang luwag ng kalsada, nakikita mo. Pero bigla ka magugulat. Biglang may susulpot. Ang galing talaga nito. Ay, nako, lalo na yung pagkaalanganing oras. Ay, talaga ka dyan. Akala mo mga nagkakarera sa daan Tapos alam mo, sila pa yung magtuturo sa'yo. Sila pa yung magmumura sa'yo. Sila pa yung matapang. Kapag ka naman, sasabihin mo, sumisingit ka, sasabihin sa'yo, ang masakla pa dito, mayroon ako nasaksihan dyan, may mga bad words pa silang sinasabi. Yung sasabihan ka pang, TANGA ka. Ganyan. Sila pa yung matapang kasi pero sila yung mali, di ba? Ayun. Kaya dapat seryosohin ng LTO MMD at LTFRB ang pagkastigo dito sa mga nagmamaneho ng e-bike at e-trike. At sa isang banda, para na rin maiwasan ang disgrasya. Hindi naman natin sinasabing wag na silang tumakbo or pagbawalan na talaga sila totally. Siguro doon lang sa mga lugar na hindi na sila talaga dapat pumapasok, lalo na sa mga highway. Tama. Ang sabi ni Miramar, dapat lang, LTO, gising! Ayun na. At sa kung uobligahin ng mga e-trike at e-bike na iparehistro. Karagdagang revenue pati sa gobyerno yan. At diba? yung dapat may driver's license, 'di ba? May lisensya ka para alam mo din muna, mag-driving school ka muna dahil lalong-lalo ngayon mandatory na. Papa Romel, bago ka makakuha ng lisensya, magda-driving school ka muna. Unfair. Yes. Sa mga talagang sumuot sa mahigpit na proseso. Yes, totoo ka dyan dahil baka yung iba dyan kung walang idea, mahigpit ang driving school hanggat hindi mo na ipapasa yung exam, hindi ka makakatapos dun sa kailangan mo maipasa yung exam at kailangan ka sa driving dun sa driving lesson, kailangan talaga nakikinig ka. At yung mga basic, yung mga basic ng pagdadrive dapat alam mo yun, at saka yung mga batas trapiko, yun ang napakahalaga. Magandang umaga sa mga taga-Angat, Norsagaray at Santa Maria. Kayo ay binabati ng inyong kinatawan sa Kongreso. 6th District Representative Salvador Caador Pleito. Good morning, Congressman. Good morning, Caador. At kay dating Mayor Yoyoy Pleito ng Santa Maria, Bulacan at kay Girly Pleito. Good morning po, ma'am. Good morning po. At hello sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live. Aba, anong sinasabi nito? Okay. Sige. Yung nagpanukala daw ng heartbreak leave, dapat mag-indefinite insanity leave na lang. Huwag naman. Grabe naman. Hindi, ito naman siguro parang baka inisip niya broken hearted na nga yung tao Insanity. Wait Huwag naman. Sumasakit lalo yung sakit ng likod ko, tumatagos dito. Papasukin muna natin itong public service, Sister L. Sige. Meron pong hinahanap si Sian Luel Cruz. Ayan, Sian Luel Cruz. Sino man pong nakakita sa kanya ay maaaring makipag-ugnayan sa kanyang tatay na si Mark Cruz sa cellphone number 0906-557-2380. Si Zian Luel Cruz
ay umalis ng bahay sa kanilang Valenzuela at huling nakita sa CCTV sa San Fernando, Marolas, Valenzuela City. Ang maaari nyo pong kontakin kung yan po yung kanyang itsura, kung sino man po ang nakita or kumukupkop at meron pang ibang impormasyon sa kinarona ni Sian Loel Cruz, maaari po kayo makipag-ugnayan sa kanyang ama na si Mark Cruz, 0906-557-2380. Meron ka pa dyan? At ihabol natin ito bago tayo magpaalam dahil 1 minuto na lang, 10:00 na. Aba, dapat lang daw talaga pang subdivision lang ang mga e-bike. O bawal lang dumaan sa mga national roads. Parehistro dapat para sakop sila ng penalty pag may violations. Yan ay ayon kay Rexa Valles sa ating Facebook Live. I second the motion. At ang oras natin, 10:00 ng umaga. At mukhang kailangan natin Eto na. Totoo na to. Maraming salamat sa mga nanood at nakinig sa ating programa. Ang programa nyo, Damdaming Bayan. Sa ngalan ni Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Maraming salamat po. Stay safe everyone. God bless po. Sister El, Elaine Apit, Happy weekend. Mama Yoli, love you ma. At susunod na ang programa ni Miss May Binauhan.